So yun ang ano, for this video is pag-usapan po natin yung public transportation system sa Davao City, kung saan meron tong kinalaman, no, sa mga tao, mga Davaoenyo kagaya ko na araw-araw na lumalabas ng bahay papuntang trabaho, naghahanap buhay, nagnegosyo at kung ano na pa mga purpose, no, or kadahilanan ba't sila lumalabas. So ang lagi nating kaagapay ay ang mga public transport. Yun. Yan, so public transportation, no, PUJ, public utility jeepney. Yan ba ibig sabihin nun? POV naman kapag public utility van, and POB is public utility bus. Di ako sure kung yun ba yung ibig sabihin ng mga POB, POC, and POV. So, yun na nga, no? So, kung ikay mga taga Davao, kung ikay nanonood ito ngayon na taga Davao ka, o kayo naman nanonood ng mga taga hindi taga Davao, so yun lang, gusto ko lang kayong tatanungin, gusto ko malaman mula sa inyo kung kumusta ang yung public transport system sa inyong lugar. Oo, sigurado yata Davao City pa lang ang so far ang walang minibus or modernized jeepney. So yung magiging modernized kasi namin dito bus, pang alternate sa jeep ay yung bus system na yun talaga yung matatawag nating modernized, no? Kasi merong GPS, meron siyang tracker, malalaman mo kung ilang minuto ka makakarating sa iyong destination, at malalaman mo rin, matatrack mo rin sa iyong device kung saan na located ang bus na sinasakyan ng iyong kamag-anak, ng iyong family member, kakilala, kaibigan, at kung ano pa. So makikita mo sila, malalaman mo, no, kung asan sila banda at kung ilang minuto naman sila expected time of arrival, no? So ibig sabihin para siyang eroplano na meron siyang estimated time of arrival. So para sa akin yun po yung ibig sabihin ng modernized. So yung ibang although siguro di ko alam ba, sa mga taga Cebu, shout out ko sa inyo, mga taga Iloilo, sa mga taga Cagayan de Oro City, shout out sa mga taga Rizal, Bulacan, Cavite, at kung saan pang banda sa Manila, Luzon, no, area. So let me know in the comment box kung bakit kaya tinatawag na modernized jeep yung mga minibus na nananakbo sa inyong lugar, inyong rehiyon at saka probinsya. Yan na nga, for example, Rizal, Montalban, San Mateo, NCR, Region 4A, Calabarzon, and NCR, no? So yung mga nananakbo dyan ay mga jeep, modernized jeep kung tawagin, na para sa akin mas accurate yata siya, no? Mas bagay siyang tawagin na minibus kasi hugis siya, disenyo at hitsura ay parang sa mga bus na sinasakyan natin lagi, no? Mga regular buses natin na nakikita araw-araw. So maliit lang siya na version, kaya matatawag siyang minibus. So, para sa akin yun yung mas pasok, mas swak, and mas accurate, no, na pantawag dun sa mga pinalit nila sa mga jeepney. So ngayon kung sabihin nyo naman na mas accurate kung tawaging modernized jeep, well, tatanungin ko na lang kayo kung bakit sila tinawag na modernized jeep. Meron ba silang wifi? Meron ba silang tracker? Meron ba silang GPS? Oo, meron ba silang basta paano siya naging modernized? Kasi pa sinabing modernized, high-tech, high-end, at kung ano pang tawag na ito, mga innovations, no, sa mga sasakyan. So basta para sa akin ay mas accurate siya tawagin minibus kumpara sa modernized jeep. So yun ang natin dito, topic is sumakay tayo ng jeep, no? So ayoko sumakay ng mga multi-cab kasi napakasikip. Oo, so hindi ko alam sa mga may size tsaka height na nasa mga 5 feet below, no? So kumusta naman yung experience sa mga multi-cabs natin sa Davao City? Okay ba, no? Like wala nang siguro kayong masyadong reklamo, although wala naman din siguro sa size yan pag masikip talaga yan. So pinipili ko talaga sakyan ito, mga ganito.
kasi hindi siya masyadong siksikan. Tsaka maganda yung bubong. Tsaka mas bago, mas well maintained no, kumpara sa mga multicabs na makikita natin na nanakbo sa ating syudad sa Davao. Eh syempre din naman, hindi naman kasi din na yata or parang hindi na pwedeng ibig sabihin hindi na siya advisable. Bayad ako eh. Hindi na siya advisable na ipapaayos pa no, ipapa-renovate, ipapa-maintain or papagandahin ng mga owner no ng mga jeepney unit dahil nga sa sila ay malulugi lang kasi nga darating yung araw. I mean 1 year na yung nagiging kontrata nila sa franchise no sa LTFRB. 1 year kasi nga para kapag ma-implement na magsisimula na yung ating high priority bus system sa Davao City or HPB is hindi na masyadong mahihirapang magtanggal no or ang tawag dyan, hindi na mahihirapan na i-phase out i-phase out yung mga jeepney natin at yung mga multicabs kasi nga 1 year na lang. Kumbaga for example ito yung sina sa mga hindi pa masyadong nakakaintindi lalo sa mga tayong hindi taga Davao City kasi marami kasi nasasabi na kawawa naman yung mga jeepney driver, sayang yung pinangbayad sa prangkisa tapos may expired or ma-phase out lang din naman anytime soon. So yun na nga yung ginawa sa Davao City, ginawa nga na lang 1 year contract na lang dito. So ibig sabihin for example ngayon nung nitong January 2025 ay nag-renew ka na yung franchise. So mas mura yun kasi 1 year na nga lang, di ba? So ngayon kapag ma-implement na yung bus system by August no? August or September hindi pa rin naman sila agad na i-phase out kundi hindi na sila pwedeng mag-renew, ganun na lang no? So tapusin na rin yung kontrata nila by January 2026 ay mag-i-expired na yung kailang prangkisa. So hindi na sila ma-renew kasi nga mayroon ng bus system, bawal na silang mag-renew, hindi na sila i-approve. Bayad ako eh, bayad. So yan po yung pagkakaintindi ko no, at yun din yung pagkaka-explain ng mga driver. So hindi sila yung pinaasa no, pinabayad ng 3 years contract or 3 years na franchise na hindi naman din siguradong magagamit yun sa loob ng 3 years. So yun lang no ang pagkakaintindi ko na pagkapaliwanag ng mga drivers natin sa Davao City. And of course sa mga hindi nakakaalam no, FYI lang meron naman silang matatanggap din na kahit paano maliit man pero at least meron na financial assistance 80,000 hindi bababa ng 80,000 para sa mga driver at 140,000 naman para sa mga operator, pati mga barkers meron din sila makuha ayuda ayuda no, financial assistance yung mga barker, yung mga dispatcher, mga ganun. So okay na tayo dito, thank you for watching. Ito yung natin no, yung ganap yung ating commuters experience dito sa Davao City.